So, lumalabas na kung na-cut mo yung curses ng generational na pinapasa-pasa ng iyong generational bloodline na nakakaranas ng karmic relationship is para magising yung katotohanan na pwede ka pa rin namang magkaroon ng karmic relationship pero magigising yung purpose. And alam ko na kung bakit naranasan ko yung natatawa ako may duman sa aking FYP na message na kung bakit kailangan na hindi ko mabayaran yung utang ko. Kasi one of the persons that copying or swapping, lumalabas yung totoo na meron kasi naniningil sa kanya. Bayaran mo na yung utang mo. Tapos pinagbibili mo ng luho mo. Hindi ko na kailangan kung sabihin kung sino yun. Gosh, sabi ko nga, kung ano naranasan mo is mararanasan din nung gumugulo ng buhay mo. Kaya merong din kaakilap yung swapping na consequences. Tapos nakikita ko yun sa iba, kaya may ginagawa ko tong message na to. Minsan, swapping, kahit yung partnership is nandoon para palakasin ka at tignan ng mabuti. Kasi may sinabi din akong para makapamili ka ng magiging partner mo, parang being wise, makapili ka ng mabuti. Yun yung natural curse na nangyayari behind more na ginagawa ng spiritual world. Na nag-a-add ng selfish intentions dito sa materialistic world. Kasi karmic nga eh. Hindi talaga pala natin maiiwasan yun. Kasi selfish intention nga. And karmic people has that. So, good morning. Medyo na yung mata ko. Early in the morning kasi kagigising ko. And nag-isip-isip ako. Kailangan ko atang maging honest sa mga kunento kong iba. Sige na nga. So, itong sabihin ko muna kung paano ko nalaman yung destiny swapping na tinatawag nila, yung your partner, magiging partner. OMG, mas bata sa akin. Kaya hindi ako nag-ano ng mas bata sa akin is, nasa isip ko is, child abuse. Ikikwento ko man na, yung mga una is grupo, pero yung grupo na yun is, merong isa na kakaiba kasi ang titig. Hindi ko naintindihan. Tapos yun, may mga, dahil doon, merong na-sharpen, merong naipakilala na meron siguro pero hindi mo naiintindihan. Yung, parang yung mga tinapik kong emotional knowledge, connecting sa emotional knowledge at pagiging telepathy, kung ano yung pinapakita niya. Siguro, doon ko na hindi marunong mag-ano ang isang, parang may pagka-introvert na parang hindi. Kasi may friends naman siya. Laging may dinadala. Yun lang, may diretsyo na araw na magkakaiba, tapos merong medyo putol, tapos ayan na naman. Or may maaraw na same. Weird. Tapos, 'di ba sabi ko pangalawa yung tinukoy ko, pero parang hindi. Third yung nung pumunta kami sa city, tapos 'di ba nag-iikot-ikot doon, nag-iikot-ikot ako doon. Tapos parang biglang may kunwari nagtanong daw na ewan ko kung bata lang din 'yon. Siguro yun na yung second. Pero doon ko kinunek yung nothing is coincidence. And meron akong konting naaaninag na interest through materialistic world sa energy. Kaya as much as possible, kukunin ko yung interest ko din na kung gusto mo magpapansin, ikaw muna kasi ikaw ang lalaki kahit bata ka, matanda ka, or kaedad kita. Kasi kung wala yun, mapapatunayan mo yung may nakikita silang ano sa'yo na kahit wala ka sa materialistic world or meron, lalong-lalo pag dito pa ano? Ayan oh,
kaharap ko yung TV. May internet dito sa phone. Pwedeng yung third na dumating dito na sa ibang lugar, paano ko nalaman tong mga to? By pagtatanong. Ako mismo nag-go forward na ang first na tinanong ko, kasi sabi niya, nagta-travel ako papuntang yung tourist destination. Pero malayo lang din dito. Pero iba yung ruta nun. Ba't siya pumunta dito? Dito ko rin napatunayan na parang na-feature itong kwento na to na hindi ko alam kung saan. Kwento ko. Tinutukoy ko. Kasi ibang bansa nga alam nila eh. Pero dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung parehas din yung paano nila ikwento sa ibang bansa. Sabihin mo nang kasi may mga iba-ibang paraan like dark web or etc. And meron naman yung video sa yung paano mag-search din ng mapa. Tapos, pag gusto mong i-dig at tignan yung more sa loob ng kwan, kasi medyo iba din ang titig nitong kwan na to eh. Iba din yung ng second na yon na medyo nagparamdam. So, doon muna tayo sa nagparamdam. Tumitingin lang ako doon sa store, tapos biglang kunwari, nagtanong siya sa nagtitinda kung meron kayong ganito ganyan pero may naaninag ako na vibrate sa frequency or energy na wait. Tapos ang next step nito is kunwari pag lumabas ako kasi andun sila sa pinto, medyo maliit yung yung tindahan na yun. Mga old things, mga collectible toys, tapos yung gustong-gusto kong tinitingnan na old accessories and gemstones. Tapos nag-usap sila dun sa pintuan. Kunwari, pag lalabas ako, nag-bump kami, hi, hello, parang gano'n. Sa kwento, sa movie na Pero, bago mangyari ang mangyari, ako ang munang nag-step forward para umalis. And, etc. Or, di kaya, isa sa nagnunood sa vlog, nagmumonitor. Kasi minsan, hindi sila ang nanonood, pero kwento nung nanonood. Chismis. Alam niyo ba, may napanood akong ganito na nag-vlog na ganito yung kakaiba yung kwento na ganito. Pwede mo kang magkaroon ng self-interest doon. Na parang meron talagang, kahit maliit pa yung channel mo, parang may naaaninag or pag tinitignan kanila, parang may naanig silang future na hindi ko alam. Weird. So, yung third, yung possibilities, pwedeng yan. Kasi meron akong nakita na nagsasabi na they can hack you through your TV. Not only in cellphone, and not only paying the Google to SIM. Dahil sa pagtatanong sa edad. Kasi magkaedad talaga actually yung una, tapos itong parang third or second, sabihin mo na. Na nagtra-travel mag-isa. Tapos ang ruta, iba naman, napunta pa talaga dito. At ang pinili, dito. Paano niya nalaman dito? Oh, naaamis ako dito sa pagko-connect. Nai-inlove talaga ako. Naaamis sa mga pangyayari. Gosh! Kahit sabihin mong paulit-ulit na anghel ako noon, pero through malalaman mo yung parang nami-mesmerize mo yung ikaw pa lang at naaamis ka na ikaw pala yun. Tapos nag-a-adjust ka. Tapos ito na naman, may ganito na, wow! Kung siguro anghel ako at wala ako dito sa lupa, alam ko yung mga yun. Pero ako na, wow, ganun pala yung ikaw mismo ang makakaranas. Tapos iisipin mo na, whoo! Ganun, pag ikaw nakaranas, ganito pala mag-work. Yung destiny, life, reincarnation. Kasi feeling ko, na-reincarnate din ako paulit-ulit. And, yung swapping, yung emotional knowledge, yung pagiging psychic, etc. Lahat. Nakaka-amaze. So,
So, ngayon ko lang na ano na yung may pagka-introvert ata lahat ng mga ano, kaya medyo alam nila, hindi nila alam yung ano. So, medyo nare-relate ako sa sarili ko sa kanila. Siguro very calm sila kasi meron sa lalaki yung calmness kahit nahihiya sila. Siguro meron din sa akin. Yun, hindi ko talagang napapakita yung ano, kahit nag-o-observe ako, na hindi nila, kasi kinukento ko na dito na nag-o-observe ako minsan. For sure, kasi nakikita ko yung iban, yung intensity ng, ano kayang, parang yung, meron ka maaninag sa expression nila na ino-observe kaya ako nito, or ano kayang sasabihin ng taong to sa akin, kung ako yung nakita nila. Pero hindi naman lagi yung nangyayari. Kung meron lang akong natanong or nakita na pangyayari na parang same, kaya doon mo maano na, uy, totoo pala talaga yung distance shopping. Kung innocent yung tao, wala yung mga ginagawa nating hacking-hacking at etc. Pwedeng yung spirit knows and kung anong nangyayari sa beyond more, which is merong nagko-control at nag-command na spirits. For sure, meron sa pagkukuha at pagkukonek itong information na sinasabi ko. So, kahit possibility na hindi ako mag-asawa, pero continue pa din na parang mararanasan ko yung style ng paano manligaw, relationship, paano magkaroon ng boyfriend and asawa. True kung anong darating sa sitwasyon at makukuha mong informasyon. Naaamis talaga ako dito. Nakinikilig ako. Doon sa iba ata yung nainlaban ko, yung hindi ko naintindihan yung first na naramdaman ko nung first. So, certain ng mga taong yun, hindi man maganda or maganda kung paano ko inobserve, or of course, kailangan nating i-pray yung mga yun sa Diyos, yung protection nila. Pero sorry, hindi sila mapoprotect pag yung intention nila is selfish. Yung prayer lang doon is magaan-gaan naman. Kung kailangan nilang maranasan din yung selfish na ginawa nila, selfish interest, para ma-realize nila yung pagkakamali nila. Pero God, maging ano naman, friendly kung ano yung consequences na darating sa kanila. Pero, don't worry. For sure, one of their blessings is magkakaroon sila ng partner na pinapangarap nila. Sana ako din kung darating yan. Parang inaano ko lang, parang siguro kinakat yung ngayon na nangyayari, kinakat curse yung para hindi ka makakilala nung paggaling ka sa broken family. Hindi mangyari yung paano nag-decide yung parent, lalo yung mother. Kasi, ang provider is my mother. Nasabi ko na yan. Na hindi niya pa, wala siyang time para maiparamdam ang tunay na pagiging magulang but through materialistic world kasi busy. And meron ako magiging topic about relationship ng magulang and anak na next na video. About the emotional connection, emotional knowledge, personality growth, kung anong mangyayari pag hindi na-develop ang mga yun. So, hindi talaga nila masusuportahan ang isa't isa as magulang in anak. Na kung ikaw ang advance, ikaw ang dapat mag-intindi. Ikaw na magulang na nag-advance, na introduce, or ikaw na anak, kahit ikaw ang anak. Kasi yun ang pinakamahirap. Kung ikaw na anak ang... So, weird. Hanggang ngayon, nag-a-adjust pa ako sa kilig. Promise, baka yung naramdaman ko nung unang yun, sa connection na yun, is mukhang na-in love ako doon sa tao, pero ito pala, yung kilig na
Kasi una nahihirapan ako sa pag-oobserba lalo 'pag nalaman kong selfish interest yung yung nakikita ko. Lalabas yung inis, hatred, anger. Pero ngayon, hoy, ayan na naman yung best. Ayan na naman yung for sure may makukuha ako, i-introduce na ng mga at masya-sharpen na gift. Yee! Parang ganun yung reaction. Hindi na yung, ayan na naman, nakakainis. Paulit-ulit na lang. God, kailan matatapos? Yung sadness, anger, at hatred sa pangyayari na paulit-ulit na. Kasi paulit-ulit lang actually yan na magkakaibang sitwasyon. Love, or pag sa relationship sabihin natin, relationship sa pamilya, relationship sa ibang tao, relationship sa neighborhood, sa trabaho, pero same cycle yan. Kaya, lagi kong nasasabi na parehas lang yan, kahit magkakaibang sitwasyon. Cycle. Gosh, doon ko na naintindihan yung love na naramdaman ko. Akala ko sa tao. And safe naman ako ini-introduce, safe na mga tao. Kahit meron silang selfish interest, safe pa din sila. Doon ko, may part na na-realize ako sa una na mas naparealize sa akin. Na wow, thank you God for introducing me safe people kahit may selfish interest through this pagkukuha ng informasyon, pagko-connect na para may bigay ako sa inyo. Ganon mag-connect ng mga bagay kung naiintindihan nyo itong kinikwento ko. Kung medyo naguguluhan kayo, be observant sa mangyayari sa buhay nyo. At maiintindihan nyo lahat yan sinabi kong emotional knowledge, swapping na yan sa buhay nyo at relationship, telepathy, parang psychic, o etc. And merong hard work din na dapat gawin doon para ma-boast at ma-open nyo yung gift na yun. Kasi actually meron ang mga tao nun. Tamad lang i-work out. Shadow work, healing, ganyan. So, hi, if nanonood man talaga sa nice to meet you. Cutie, cute yung tulog kami kasi minsan gustong-gusto akong patungan May labida Blackie the boy. Kasi dalawa yung black. So, babae and lalaki, Blackie pa din. Pero ang pagkakaiba is Blackie the girl, Blackie the boy. Medyo na yung ilong. Gosh. Kung siguro given pa ako ng time and more siguro naintindihan ko, ako na mismo nag-go forward sa kanila para makilala sila. Ang may chances sa kanila is, of course, yung una, kasi taga rito. Pero yung dalawa is, so naku-curious talaga ako kung baby ko, nakikurious ako dyan sa ba't nasakto pa talagang walang coincidence Kung galing lahat sa beyond more, the spirit world, yung pangyayari na to. Oh, wow. Pero meron tayong iba-ibang dito sa materialistic world, physical world, paraan. Gosh.
And dito ko rin naintindihan yung medyo hindi ako naniniwala sa love nung matanda tapos bata. Meron talaga ako naninig na selfish interest doon, lalong-lalo kung may kaya yung matanda, lalaki man yan or babae. Pag lalaki, very obvious yan. Kahit babae actually, oo. Or hardworking, OMG. Kaya ako, talagang mag-set ako ng boundaries and limitations na, hi, madam, mas kaedad ko yan, or matanda, naiintindihan ko na yun na siguro kung kaedad ko, naintindihan ko na ang hinahanap nun is kaedad niya para naiintindihan niya. Pag matanda, may hinahabol yun. Lalong-lalo kung single. Kasi hindi na siya magiging bata. Wala ko nung feeling na yun. Kaya, mahihirapan talaga yung lalapit sa akin na mas bata sa akin. Kasi hindi ako sa validation. Salita daw ako ng salita. Ilip ka lang, ilip. Sleep. Gigising din tayo. Hindi nila i-introduce kung anong gusto nilang iparamdam. Kunin sa akin, wala. Mostly maintindihan ko yun as selfish interest in materialistic world. Kasi may naninag talaga sila na, anong meron sa future? Anong meron? Kahit sa feeds ko nga pag sa reading and messages. You have a bright future. You have a chi-chi-chi. Ano kaya yun? Ngayon na, hindi pa pwedeng ngayon na. Nahihirapan ako Tapos sasabihin, you will be a billionaire. First from your family or basta ganun na magpo-perspire ka. Hindi ngayon. Nahihirapan talaga ako. Naaninag ko nga ang bankruptcy. Buti pa sila. Kasi yung crisis ngayon, no? Nasakto pa talaga. Ngayon kami ng business. Ngayon, hindi namin alam paano babayaran yung utang. OMG. So, ang naintindihan ko din may kunento akong konti, di ba, kung paano ko mararamdaman yung ritual. Parang inaantok ako, na gusto ko na talagang matulog. Minsan, kahit nanonood ako sa cellphone, nakapikit na yung mata ko, tapos nakaganon yung cellphone. Hawak-hawak ko kaharap. Ganon na ako. Tapos mamaya, nanonood pala ako. Or di kaya pabaya, may biglang pumasok na, nakahilata ako sa sofa. And connection sa parang yung may naaninag ako na energy na may gustong mangyari na gumawa ako ng last kung kanino, magkakaibang lalaki, or di kaya third party. Tapos, pag sa fates, maniwala na kayo doon. Sa feeds, kahit putol-putol na yung message sa una is, or pangalawa is, about yung gumawa nun is in relationship, na magulo ang relationship, or yung message ng third, or yung isa is gumagawa ng third party, gusto mangyari sa'yo. Na maraming nanonood nun. So, get what's resonate, sabi nga nila. Parang kinunik ko dun sa na vibrate kong energy or frequency. Ay, meron na talagang gustong na parang yun yung nakukuha ko ding message sa utak ko. So, ang gagawin lang natin is iwas tayo at maging mapamatyag and ipairal ang totoong wisdom, intelligence, knowledge. Kasi pwede mong gamitin yung wisdom, knowledge, intelligence mo sa pagkakamali. Yan yung using your own wisdom, knowledge, intelligence. Nasasabi sa Bible, which is, don't use your own wisdom, intelligence, knowledge kasi ililid ka sa mistake or kasalanan, etc. Mga bad things. Kaya kailangan talaga natin ang Diyos sa buhay natin. And recognizing
God's law, like the Ten Commandments or nature law na ginawa niya. Paano mo malalaman yung kahit hindi mo ni-introduce yung sarili mo sa Ten Commandments, ganun. Maano yung ano ko, kailan ko umupo. Hindi ako makahiga. Is, uh, pwedeng introduce mo yung sarili mo sa tamang advice. Ganun. Motivate mo yung sarili mo sa tama. Hindi yung motivate mo yung sarili mo na kahit mali yun, motivate mo pa yung sarili mong, sige, gawin mo na. Ginagawa naman ng lahat. Na hindi mo na i-weigh, excuse me, confirmation. Kung tama or mali yun. Basta ginagawa naman nila lahat, pati yung ginagawa yung last kung kani-kanino, di ba? Yun ang culture natin ngayon. Na na-introduce sa generations na to, na okay lang nagawin yun kahit hindi ka kasal. Ipag-realize mo mali yun. Kahit in relationship ka sa isang tao, na ginagawa mo lang sa isang tao, hanggat walang papel, mali yun. Kasi yung dito sa materialistic world, physical materialistic world, inalaw for sure niyang Diyos yun, para yun yung panghawakan natin, na talagang kinasal na tayo at yun, at doon natin gagawin yun. So for sure, uulitin ko ulit. Lalo-lalo yung mga darating na ipapakilala yung sarili nila at gusto makipag-relationship, mahihirapan yung mga yun. Kasi marami akong i-consider pwede kong i-allow na sige manligaw kayo, pero may boundaries and limitations. Na for sure mahihirapan sila. At mag-give up agad. Yun yung nawawala sa panliligaw. Yung gusto nila agad-agad. So kailangan atang ma-introduce ulit yun. Yung paano sila mag-court noon, or kahit sabihin mo ng modernization courting, which is wala na yung kailangan mong magbuhat ng tubig dito sa Pilipinas, ganun, di ba? No, dati, magsibak ng kahoy. Ipunta natin sa materialistic world ngayon na modernized, na yung courage and yung talagang pupuntahan ka, makikipagkwentuhan, kahit ganun lang na part, para makilala niyo yung isa't isa. Ha? Meron pala, ganun pala talaga yung gusto ng mga ngayon, na kung sinabi niyang nagparamdam at na tayo na. Hindi pa nga alam ang isa't isa nang masyado. Tapos nung naging sila, or saktong agad-agad din nagpakasal, ito pala yung pinakasalan ko, ito pala yung emotional damage. Kasi hindi nyo nakilala ng tama yung isa't isa. Ikaw lang din ang may kasalanan. Sa huli, ikaw na babae ang kasi sila na mga lalaki is walang madidihado. Ikaw na babae. Kasi emotional nga ang babae. Gosh, bakit ko nasabi na hindi ako masyado naniniwala sa love ng mas matanda sa bata? Meron talagang selfish materialistic world interest. Pwede mong sabihin wala yun, pero pag sa nakikita ka nilang para kang maalaga, parang tahimik ka, at magiging mother! OMG, sa spiritual, yung sinasabi ko. Magiging mother, or magiging father-like. Kaya doon ako talaga sa balance pa din. Gosh! Yung pinanghahawakan nila yung kahit kasi matanda ka, baka feeling mo lonely ka. Hindi, for sure hindi nila maintindihan yung yung bakit hindi ko makuha ito sa ganitong validation. Again, ano yung validation na yan? Yung feeling loneliness ka, yung gusto mong magpapansin, kaya sa akin, minsan inaalaw ko yung pangyayari na parang nagpapapansin ako or nagpapapansin sila, and eto naman nagre-response ako, or inaalaw kong mag-response sila para makuha ko din naman yung gusto kong connection, kung anong interest nila na pinuntahan nila. Gusto ko talaga yung genuinity na connection
Kaya pag hindi ko yun nakita, sorry. Kahit relationship bilang magulang at kapatid, respeto na lang ang mabibigay. As much as possible, iwasan na lang ang iwasan. Or friendship, or sa work, or pakikisa ng mukha. Pwede kasi yun. Yung may boundaries and limitation ka, pero nire-respeto mo pa rin sila. Pero mostly ng tao is hindi nila mabibigay yun, di ba? Kaya nababastos nila, na ano nila ang disrespect, lalong-lalo kung dinedisrespect ka nila. Yung projection is ganun din. Yung maibibigay mo. Yung parang may, projection kasi is parang mirror. Mirror na rin yun. Kung anong ipapasa mo. Yung kung dinrespect ka na experience mo, papa-experience mo din. Pero pwede mo pa rin irespeto kasi. Humbleizing ang tinatawag doon. Well, kung yun ang third, sino ang fourth, fifth, sixth? 6, 7, 8, 9. Don't worry. Kasi mas tinitignan ko naman yung ano. Kahit may selfish interest man siguro yun. Dahil sa kung anong nakita sa materialistic world or sa spiritual or meron sigurong ego or pains and traumas, understanding pa rin naman. Kasi respect nga, nire-respeto pa rin sila. Kasi magkakapatid tayo sa Diyos. So mawawala yung bad image na yan dahil sa respeto na yan. Yung ma-judge mo sila. Mawawala yun. So ang mas pinansin ko yung observation and connection na. Tapos bibigay na dito, magkakwento. Doon ako nagsimula sa purpose. So, alam ko nang ito yung purpose ko. At kung kayo na nanonood, yung kinukwento ko sa kayo, huwag kayo mahiya. Walang nakakahiya doon. Kasi lahat tayo ginagawa yun. Parang sample lang yun na yun dapat ang iwasan at i-correct. God always understand. Na yun ang pinaramdam niya sa akin kung paano siya mag-understand, paano siya mag-unconditional understanding, unconditional love, unconditional respect the process. Gaano maghintay para magbago ang tao. Parang pinaramdam actually. Para din sa connecting things, understanding everything. At ito, may mabibigay akong informasyon. Ibang-iba sa dati, no? Na paano ikwento ang mga bagay at ganito. Parang magaan, parang nakaka-mesmerize, parang yung feeling din, na-amaze, nakakakilig. So, guess, dito nga talaga ako na in love. Sa tao, tignan muna natin. Kasi parang pinaparamdam na, kailangan mo talagang gawin itong relationship na to, pero alam kong hindi pa ako handa. Kung kailangan siguro boyfriend and girlfriend, and tignan ko kung kaya yung yung marriage first bago gawin yung last. Parang yun yung next stage Yung may papakilala mo na sa'yo, pipili ka. Di ba sabi ko, parang mag-ano siya ng kwan. So sa next, alam ko na ang gagawin ko kung yung taong yun hindi niya alam yung ako talaga ako talaga ang mag-go forward para ipapakilala yung sarili ko. Gosh. And magiging ganito na, ganyan. Parang manghuhula na tayo nito na tingnan natin kung iaalaw natin yung relationship na yun or maghahanap pa. Tapos, andun na kayo sa relationship. Tapos, ano na namang mangyayari na ma-observe natin at kailangan niyang intindihin na itong part na ito na ginagawa ko. Yun yung isang roles ko, di ba, sa makikilala ko at magiging partner ko. Yung dapat alam niya itong ginagawa ko. Kasi baka hindi niya kaya yung pressure. Kasi ako din naman dati, hindi ko talaga, may part na hindi ko talaga kaya yung pressure na gusto ko na mag-give up. Pero ito pa din, tuloy pa din. Kasi nawala yun. Ang ginawa ko is, inaccept ko pa ulit-ulit, nag-reflect ako. Parang, the part which is, inintindi ko din yung feelings ko. Yung mga
ginagawa ng tao. Kasi part nun is, kung gumagawa ka ng ganito is, may mga nanunood, di ba? And makikilala yung kwento. So, tapos, tignan natin kung baka mamaya mag-break, tapos maghahanap na naman. Tapos hanggang meron yung mag-undergo ng marriage. Tapos anong nangyayari kaya sa loob ng marriage? Ayan na naman information. Tapos maya-maya magkakaroon ng anak. Tapos yung mga problema ng sa loob. Tapos idagdag mo pa yung problema sa materialistic world. Ay! Or magiging single ako na nagta-travel anywhere. Or gumagawa ng kung anong gagawin. Napapaano na tayo. Napapalayo. Ayan, thank you for watching. Haba-haba to. Na i-fast forward ko na lang. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if one, and share. Comment down. Gusto ko lang din kasi na nagbabasa ng comments eh. Nakaka-inspire, nakakatawa, kahit nakakainis, or kahit bash yan. Pero yung makukunik mo yung sarili mo sa emosyon, pwede mo kasing sharpen yung emotional knowledge through pagbabasa. Mafe-feel mo kasi yung feelings. Yan yung isa na paano kasi na-sharpen yung magbasa through emotional knowledge. So lastly, yung tinutukoy kong taga-ibang lugar na dumaan, kung related yung nag-a-act or copycat or nagsaswap dito, kasi may yung sinabi ko sa una na may dumaan na post. Gosh, anong kailangan niya? Ang ginagawa ko lang naman is connecting in message. Weird. Anong meron? Sabihin ko na kung taga saan yun, Manila. Anong meron? Kunwari, mamamasyal? Baka may kakilalang taga-ibang bansa na marunong mag-hack. Meron din kasing issue na cyber na kumakalat na pinupost nila na mag-ingat kayo dito sa taong to kasi may issue siyang cyber scamming. Girl, pag hindi naintindihan yung topic o pinagsasabi at pag inaintindihan ng literal talaga na gagawin. Kaya ayan, ikaw din mismo ang sumira ng iyong sarili. So yung kung anong literal na pagkakaintindi mo na sinabi ng mga nagsasalita, which is the English talkers, yung foreigners, ginawa mo talaga. Pati yung sinabi nilang magkakaroon ng bagong darating na bagay sa iyong buhay. Baka cellphone, baka car. Pumili talaga. Pero galing sa scam. Medyo nadadagdagan ng topic pero related sa swapping pa rin. Ganun talaga, ang magiging example is kung anong nangyayari sa buhay or buhay ng iba. Gosh, swapping nakakagulo pala talaga ng buhay. Nadadamay ka. Na ikaw mismo pa ang... So, totoo yung sabi nila na they imprinted the scam in your name. They are using your name in a transaction in a bank to get a money. Literal naman ang pagkakaintindi. Ang ibig po sabihin nun, deeper yung mga ganong messages. Katulad ng, you will be jailed, you will be... Ano pa yung nakalap kong messages? There is an attorney or judge that wanted to jail you and they are processing. Means, ang meaning nun sa buhay, para magising na yung
nagsaswap. Malay mo may realization na dumating or realization na more gamitin na naman. Tignan natin kung ano mangyayari na next. Is spiritual po yun. Yung mga nangyayari sa buhay mo. Kunwari may pagkakamali ka. Darating ang judgment. Anong gagawin mo? Yan yung attorney judge na sinasabi nila. There is a police. Actually, literally, meron din naman ganun na nangyayari. Na kung may napansin sila sa'yo, para kang baliw, etc., may nagmumonitor sa physical. Pero beyond more, parang nagsasabay siya eh. Sa mga pangyayari, sitwasyon sa buhay mo, may darating na tao na magja-judge sa'yo. Kinokorek ka. At ikaw mismo ang magpapatunay o magka-clarify ng sarili mo kung nagtanong sila. Pero pag hindi nagtanong, kung ano pang araw-araw na buhay mo, kung kunwari nagsismis sila, yan yung judgment, which is the attorney, police, judge in physical. Na kung hindi ka talaga nandun sa relationship na third party, yung nakikita nila na buhay mo, araw-araw, yun ang magpapatunay kung sino ka. Yun ang mag-clean. Kasi hindi sila nagtanong eh. Naniwala sila sa chismis or smear campaign. Or palaaway ka, parang ganun. Simple kind of chismis pero malaking impact. Kaya may nagpo-provoke dyan na gawin ko nga to, baka ma-provoke siya at maniniwala ako dun sa narinig ko. Yan. Ang connecting more beyond more sa mga pangyayari or sitwasyon, and anong gamit ng mga messages na kasi dumadami eh. Hindi lang English, sa sariling ano lang din. Manghuhula na tinatawag nila na magkaroon ka ng deeper wisdom and understanding kung bakit narinig mo yun at i-connect mo sa buhay mo. Parang yun lang din yung tinuturo ko actually. Kasi sabihin ko napagsama lahat. Yung spiritualist, tarot, psychic, telepathy, etc. Yung Bible, buhay. So, mag-ingat-ingat tayo. Huwag basta gagamitin ng wisdom nga talaga. Intelligence, knowledge, as always, sabi ng Bible din. Don't just use. Kaya ang panalo is yung taong may Diyos sa buhay niya. Kaya nakakaintindi siya ng deeper meaning kahit sa pagbabasa ng Biblia. At pagkukonek at pagre-reflect sa mga nangyayari sa buhay mo. Kaya maiintindihan mo yung everything has a reason. Kaya bakit mo ding nagawa yung pagkakamali na yun. Para ngayon na present na nagre-reflect ka, nag-accountable ka, kung masasabi mo kung wala ang mga yun, wala ako ng ganitong knowledge, intelligence, wisdom. And baka magpasalamat ka pa. Iyon din yung validation ng Diyos sa atin. Yung nag-accountable pa tayo and nagpasalamat pa tayong may natutunan tayo doon. So, sana naintindihan nyo. See you again.